Makabansa 3, Term 1, First Summative Test. Number 1. Ano ang kahulugan ng kasaysayan? A. Kwento tungkol sa nakaraan na may saysay. B. Kwento lamang na walang katotohanan. C. Larawan ng magagandang tanawin. D. Listahan ng pagkain sa komunidad. Ang tamang sagot ay letter A. Kwento tungkol sa nakaraan na may saysay. Number 2. Alin sa sumusunod ang hindi elemento ng kasaysayan? A. Tao. B. Lugar. C. Kulay. D. Pangyayari. Ang tamang sagot ay letter C. Kulay. Number 3. Anong elemento ng kasaysayan ang sumasagot sa tanong na saan? A. Tao. B. Lugar. C. Panahon. D. Pangyayari. Ang tamang sagot ay letter B. Lugar. Number 4. Bakit mahalagang itala ang mga pangyayari sa isang pook? A. Upang maalala at maunawaan ang nakaraan. B. Upang makalimutan ang pinagmulan. C. Upang hindi na pag-aralan ng komunidad. D. Upang mapalitan ang pangalan ng lahat ng lugar. Ang tamang sagot ay letter A. Upang maalala at maunawaan ang nakaraan. Number 5. Ano ang tawag sa kwentong nagpapaliwanag ng pinagmulan ng isang lugar o bagay? A. Alamat. B. Balita. C. Patalastas. D. Bugtong. Ang tamang sagot ay letter A. Alamat. Number 6. Sa alamat ng purag, alin ang dapat tukuyin upang maunawaan ng kwento? A. Tauhan, tagpuan at mahahalagang pangyayari. B. Kulay lamang ng larawan. C. Bilang lamang ng pahina. D. Pangalan lamang ng guro. Ang tamang sagot ay letter A. Tauhan, tagpuan at mahahalagang pangyayari. Number 7. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng tradisyon? A. Pista at undas. B. Pagputol ng puno ng walang dahilan. C. Pagkalat sa parke. D. Pagsira ng lumang gusali. Ang tamang sagot ay letter A. Pista at undas. Number 8. Ano ang pagkakaiba ng pamahiin at tradisyon? A. Ang pamahiin ay paniniwala. Ang tradisyon ay gawaing nakagawian ng pangkat. B. Pareho lamang silang pangalan ng tao. C. Ang pamahiin ay gusali. Ang tradisyon ay ilog. D. Ang tradisyon ay hindi ginagawa ng tao. Ang tamang sagot ay letter A. Ang pamahiin ay paniniwala. Ang tradisyon ay gawaing nakagawian ng pangkat. Number 9. Alin ang halimbawa ng estrukturang maaaring magsalaysay ng kasaysayan ng komunidad? A. Lumang simbahan. B. Basurang nakakalat. C. Sirang lapis. D. Laruan sa bahay. Ang tamang sagot ay letter A. Lumang simbahan. Number 10. Bakit dapat pangalagaan ng mga lumang gusali o makasaysayang estruktura? A. Dahil bahagi ito ng kasaysayan at pagkakakailanlan ng pook. B. Dahil dapat itong sirain agad. C. Dahil wala itong gamit sa tao. D. Dahil pampasikip lamang ito sa lugar. Ang tamang sagot ay letter A. Dahil bahagi ito ng kasaysayan at pagkakakilanlan ng pook. Number 11. Alin ang halimbawa ng mahalagang tao sa kasaysayan ng komunidad? A. Leader o bayaning tumulong sa pook. B. Taong naninira ng paligid. C. Batang ayaw tumulong sa bahay. D. Taong hindi gumagalang sa kapwa. Ang tamang sagot ay letter A. Leader o bayaning tumutulong sa pook. Number 12. Sa anong larangan maaaring makilala ang isang taong mahalaga sa kasaysayan ng pook? A. Pamamahala, edukasyon, sining, kalusugan o pampalakasan. B. Pag-aaksaya lamang ng pagkain. C. Pagtatapon ng basura sa daan. D. Paglalaro lamang buong araw. Ang tamang sagot ay letter A. Pamamahala, edukasyon, sining, kalusugan o pampalakasan. Number 13. Bakit mahalagang kilalanin ng mga lokal na bayani o kilalang tao sa rehiyon? A. Upang pahalagahan ang kanilang ambag at matularan ng ibang ang mabuting gawain. B. Upang makalimutan ang kanilang sakripisyo. C. Upang hindi na pag-aralan ang sariling lugar. D. Upang ipagmalaki lamang ang sarili. Ang tamang sagot ay letter A. Upang pahalagahan ang kanilang ambag at matularan ang mabuting gawain. Number 14. Paano may pagkikita ng mag-aaral ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng sariling pook? A. Pag-aaral, pagkukwento at pangangalaga sa mahalagang lugar. B. Pagsira sa mga lumang larawan. C. Pagtawa sa tradisyon ng iba. D. Pag-iwas sa pagkikinig sa matatanda.
Ang tamang sagot ay letter A, pag-aaral, pagkukwento, at pangangalaga sa mahalagang lugar. For the last number, number 15, aling sitwasyon ang nagpapakita ng wastong pag-unawa sa kasaysayan ng komunidad? A. Gumawa si Mila ng collage tungkol sa alamat, tradisyon, at mahalagang tao sa kanilang bayan. B. Tinapon ni Mila ang lumang larawan ng kanilang barangay. C. Hindi pinakinggan ni Mila ang kwento ng kanyang lolo. D. Sinira ni Mila ang poster tungkol sa lokal na bayani. Ang tamang sagot ay letter A. Gumawa si Mila ng collage tungkol sa alamat, tradisyon, at mahalagang tao sa kanilang bayan.